Hello! Hi guys! Welcome to another tarot card reading. Ang ating pagbasa ngayon ay iiwanan natin ng may patanong kung anong gustong sabihin niya sa'yo ngayon. Okay, para ito sa mga no contact or no communication at all sa inyong mga person. Anong gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? Love message po tayo for the collectives. Kung sino man ang maaring makapakinig nito, tayo ay live na live rin sa ating FB. Kung kayo man ay nakikinig ngayon at nasa ganitong sitwasyon, then maybe this message is for you. But still, this is a general reading po, just only take what resonates with you. Huwag nating ipilit ang sitwasyon na hindi para sa atin. Napakaraming pwedeng makapakinig nito. Pero hindi ko ito tatamisan kung ano man yung maaaring umangat sa baraha. Pero naway, huwag lang din po lalaliman. Okay? As usual, mensaheng gabay lamang po. Bago ang lahat, bago tayo magsimula, ay isipin mo muna ang iyong person na nais mong hingan ng mensahe ngayon. Anong gusto niyang sabihin sa iyo ngayon? Okay, we'll be straightforward sa ating reading hanggat kaya. Pero minsan talaga ay napapahaba dahil maraming nais iwan ng baraha. Dito muna po tayo sa inyong cartomancy reading kung saan ay ginagamitan natin ito ng playing cards. Ayan, papakita natin sa live. I know, hindi nakikita yung pag-spread ng cards sa live bilang andito po nakaposesyon yung patungan ng baraha if ever merong magtatanong o nagtanong kanina. But anyway, para sa taong maring makapakinig nito, no contact, no communication. Anong maaring nais iparating sa iyo ng person? Anong gusto niyang sabihin? Or maaring ito po yung itinatakbo ng inyong sitwasyon ngayon? Anong mensaheng gabay ang may iwan natin para sa kanila? Message. Anong may iwan natin para sa mga taong maaaring makapakinig nito ngayon? Para sa taong nakikinig ngayon, anong may iwan natin para sa kanya? No communication. Anong gustong sabihin ng taong ito? Para sa iyo, meron ng bumagsak. At the center of your cards, lagay natin ang 6 of Spades. Okay, the 2 of Cards. Spread lang po tayo ng ilang baraha. Okay, let's spread more. Okay, urong natin. Okay, alam nyo, kung makikita nyo lang. Wala tayong, merong ilang person na umangat, may ilang senaryo, iisa-isahin natin ito. Pero, magkakalayo ang bawat isa na sobrang perfect sa ating pag-uusapan right now. Okay, again, just only take what resonate po. Hindi kailangan laliman. Pero yung unang may iwan kong mensahe, unang senaryo. Okay. Ito, merong nakulangan. Parang kanina lang, merong nagtanong at meron akong naiwan about sa pagkukulang. Merong nakulangan dun sa spark or sa connection, sa quality time. At itong person mo ngayon, sa unang senaryo na aking mamimension, sobrang na-disappoint, okay?
tayo ay reversal energy every time. So, maaaring ito ay mag-apply sa'yo or sa yung person. Lumayo in a way na, kasi parang, hindi nakita, okay, ayan, hindi nakita, hindi naipadama yung sa palagay niya ay deserve niya, may kulang. So, ito po ay pwedeng naghanap ng iba para sa ilan sa inyo kasi 3, dito pumapasok ang third party, third wheel situation or other indication lang naman nun. Kung hindi yun, kung walang third party, meron ilang, again, disappointments or disagreements, arguments na may kaugnayan sa inyong pag-uusap or pera. Merong involved na pera. At hindi kayo nagtagpo, nagsabay, parang kulang. Parang itong yung naisip ko na naman, yung engagement ring na viral, parang hindi naging sapat sa pakiramdam ng isa. Yung naipakita ng kanyang kapareha, may kulang. So, depende na ito kung ano man, okay, or kung gaano man kataas, kalaki, kabongga yung pagkukulang na ito. It could be about finances or emotionally, physically, hindi naging sapat, kaya ito ay umiwas or lumayo. Okay? So, dito pa rin sa unang senaryo, pumapasok po yung third wheel. Meron ako nakikitang ganon. Pero again, hindi po lahat ay mag-a-apply sa sitwasyon. Maaring miscommunication din or disagreement sa ilang bagay. Pero ang isa sa inyo, maring ikaw ito or siya, ay sobrang malungkot. Oo naman. The 5 and 4 of spades ay narito. Na naapektuhan, in a way, ang iyong mental or physical health, hindi na pagtutulog, na hindi okay. Hindi madali. Hinahanap nyo yung ilang balance or hinahanap mo, or ito yung nawala sa inyo, yung sapat na balance. Yan yung sa first scenario, naiiwanan natin agad ng mensahe. Kuha tayo, anong nais iparating ng person na ito? Unang senaryo, para sa mga nag-apply, yung unang message ko. Anong nais iparating sa'yo ng yung person ngayon? Okay. I knew exactly what I was doing. Ito sabi ko nga, parang alam naman ito, or alam mo to, reversal tayo, kung ano yung ginagawa niya. Kasi, maring nakita niya na yung kanyang tunay na halaga. I knew exactly what I was doing. So, more on, naging practical siya. Pinaangat niya yung kanyang mentality or pagiging intellectual, pagiging wise, dahil alam niya yung kanyang halaga. Ito, depende na po, okay, sa inyong itinakbo o sa itinakbo ng inyong relasyon. I have no idea sa part na yan. Pero ilagay na lang natin dito. Guys, hihiramin ko tong patungan natin dito, I knew exactly what I was doing. Sige, add pa tayo dyan. Anong nais iparating sa'yo ng person ngayon? Ito po pwede mag-apply sa'yo rin or sa kanya. Reversal tayo. Anong maiiwan ng taong ito? Sa maaaring makapakinig ngayon, unang senaryo na ating nakuha, ayan. Ayaw kitang masaktang muli. May mahal na akong iba, guys. Ang sakit. Ayaw kitang masaktang muli. So, kung mag-apply man po yung third party or meron talagang nakita na puna na ito na iba, doon ay binuhos ang atensyon. May mahal na akong iba. I'm sorry, I know diretsahan ng moonchild, hindi kailangang lalaliman or laliman. Ayaw kitang masaktang muli. So, nagiging fair naman siya sa kanyang nararamdaman. At ayaw niyang, alam mo yun, ayaw niya nang saktan ka, kaya lumayo na lang ito. No contact, no communication. Okay? At tayo dyan. Clarify pa natin ang mga bagay-bagay. Para sa first scenario nating nakita. Okay. Okay, so, ito hindi kailangan mag-apply for everyone. Umangat yung food and hunger. So, meron sa inyo na sobrang kawalan ito.
sobrang nasaktan, nagkikrave pa rin sa koneksyong ito. But at the same time, may, yun nga no? Yung kulang, di ba? Parang guto. Yan, food. Food na naman ang topic ni Moonchild. Gutom sa pagmamahal or dun sa taong ito. Food and hunger, baby. Ito hindi kailangan mag-apply. Syempre pa, pero para sa ilan na nagkaroon ng supling, nakabuo ng ilang anak or bata. Okay, ito po yung maaaring mag-apply sa'yo, sa inyong connection, or dito sa bagong tao, if ever meron talagang involved, ito yung umangat. Baby, food, and hunger. Para sa first scenario ito. Okay, sige. Sa pangalawang scenario tayo na aking nakikita. So, sa second scenario, at the center of your cards kasi, guys, ito, I will be honest, maling mag-apply ito para sa ilang tao talaga na naging malalim ang koneksyon sa taong ito na nawala na kayo ng communication or hindi na ganun ka-power yung connection, no contact at all. Dito right now, sobra pong, or at one point naranasan nyo na rin, naramdaman nyo na to. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero kasi at the center, pinakagitna talaga yung unang, sabi ko nga, pinakaunang bumagsak, 6 of Spades. Isang indikasyon po na maaaring naapektuhan kayo. Lahat na to actually, kung aking i-relate ito astrologically, the 6th house of health. It could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Minsan napagtatanong na rin kayo sa inyong mga faith na ayaw natin. Kasi meron dahilan ng lahat. 6th house or 6 of Spades, dito rin po pumapasok yung indikasyon na maaaring naapektuhan ang inyong, kasi 'di ba kapag physically, emotionally, mentally hindi tayo okay, dyan, hindi rin nagiging okay yung ating mga gawain, yung ating mga responsibility. Hindi natin masyadong naibabalanse, hindi natin hindi natin nagagawa ng mas okay than usual. At dito po, maaaring naapektuhan or nagkaroon ng impact itong itinakbo ng connection yung ito, itong no communication, na apektuhan talaga kayo, nagkaroon ng impact sa inyong trabaho, or even pagdating sa inyong daily work routine, yung pang-araw-araw na gawain, at usaping pera, sobrang hindi okay. Medyo na si Moonchild. So, pasensya na guys. May pagkakataon na very straightforward tayong mag-deliver ng messages, pero hindi po kailangan laliman. Just only take what resonate. Kasi hinahanap nyo dito the 4 and 8 of Hearts, na paligiran kayo, or ito yung gusto nyo sanang makita Siyempre pa yung stable, yung secure, yung security, yung committed relationship or marriage. Ito yung hindi nyo nakamit right now. Maring ito rin po yung current energy, okay? Pero sa second scenario, I will be honest, sobrang malayo yung indikasyon ngayon na wala kayong ibang makausap or mapagsabihan or talagang walang nandyan ngayon. I mean, wala rin kayong higit na kalaban right now kung hindi ang inyong mga sarili. Na hindi madali. Isang message rin po na maiwan ko rito, very important yung communication. Communicate with people na pwede mong mapagsabihan kahit sa mga taong, kasi 6 of Spades. Para sa inyong lahat na rin ito, okay? At if ever mag-apply man, communicate. Hindi kayo dito nag-iisa. Magsalita. I-express yung inyong mga nararamdaman. Kasi, ang hirap niyan, di ba? Ang hirap niyang panghawakan. Ang hirap niyang dalhin lang mag-isa. Lalo pa kung masyadong yung dinadala yan ng kayo lang. Okay? So, speak up, let out, maaring makatulong. Yung importance of communication, umaangat dito. Or, other messages. Para sa second scenario, na pinaka nag-highlight dito ay about communication. Na-mention ko na rin kasi, maaring dyan kayo nagkatalo rin. Meron kayo hindi na-i-balance sa part na yan.
na sana sa simpleng pag-uusap ay naidaan, pero nauwi ito sa confrontations na hindi nyo na napanghawakan. Okay? So, doon natin nakikita yon. Kaya naman, ang isa sa inyo, ito. Kasi nga, hindi nyo maidaan sa mabuting usapan ng mga bagay-bagay. So, ano na lang. Hindi na talaga at all nag-usap. Okay? Naputol na lang. Okay. Ayun na nagiging diretso ang moonchild. Sige, add tayo dito. Para sa second scenario, ano yung pinaka-message? Ayan, agad-agad. I hope, ito maaari pong mag-apply sa'yo or sa kanya, pero sabi niya dito, I hope that you can forgive me one day. One day. I hope that you can forgive me one day. I wish I could share my good news with you. Kasi nga, no communication kayo. Sabi ko nga, kailangan mo dito ng may makakausap. Maaaring ito po ay mag-apply sa'yo or sa kanya. Pero ito, maaaring itong unang na-mention ko, gusto nitong humingi ng patawad or sa'yo ito mag-apply ng higit, okay? Ulitin ko, reversal. Pero gusto nitong makausap ka, may kwento yung mga magagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Pero hindi niya yun magawa. Kasi sa second scenario, akin pong uulitin, totally wala akong nakitang person na nandyan ngayon. Na sana, huwag niyong isipin na wala talaga. Kasi meron. Okay? Kailangan niyo lang mag-reach out. Kailangan niyo lang ng makakausap. Yung taong alam yung mapagkakatiwalaan. Okay? Sige, add pa tayo dito. Para sa second scenario nating napuna. Para sa mga no contact. Sa taong ito na kanyang inisip, anong nais iparating na mensahe ng taong ito sa kanya ngayon? Ayan, biglang may maingay. Okay. Huwag mo na akong hintayin. Oh my gosh. Bakit ganun? Ito po ay maaaring yung current energy. Pwede itong mabago, guys. Lagi ko namang nami-mention, nothing is yet set in stone. Your future is not set in stone po. Patuloy na merong pagbabago, umiikot ang buhay, depende na sa patuloy nyo rin pag-aksyon, desisyon, pero right now, wag mo na akong hintayin na sobrang nakarelate sa iyong cartomancy reading, second scenario, dahil wala akong nakikita talaga right now. Pero andito yung ilang wishful thinking, I wish I could share my good news with you. I hope that you can forgive me one day. Pero wag mo na akong hintayin, di ba? Ang galing. Sumaring, ito po ay isang proseso. Kumbaga, pagkatiwalaan yung prosesong ito, gaano man kakomplikado, itong no contact or parang walang ganap. Trust and faith. Guys, trust and faith. Sabi ko nga, pagkatiwalaan, biglang umangat. Pagkatiwalaan. Itong pinagdadaanan mo na sitwasyon. Okay? Dasal lang din. Ano pa, ang mga bagay-bagay ay merong dahilan. Hindi ibibigay sa'yo ng universe, ng ating nag-iisang creator, si Lord. Maging ano pa man po ang inyong faith ng isang bagay na hindi nyo mapangahawakan. Ano man ang mangyari at the end of the day, lagi nyo isipin na yan din po ay para sa inyo lang din. Okay? Sa inyong higit na ikabubuti. Parang wala nang lumabas na baraha dito. Yan na yung ito na. Spirituality and religion. Guys, lalo pa po kung andito kayo sa healing stage, healing process, at sa mga panahon na pakiramdam nyo kayo mag-isa. Trust and faith, spirituality and religion, medyo nagiging emotional mo siya. Nadadala ko sa reading natin, guys, kasi sobrang andito, sobrang imbalance, sobrang malungkot, sobrang physically, emotionally maaaring naapektuhan kayo, or even itong pang-araw-araw na buhay nyo, na hindi madali, pero lumalaban kayo, okay? Trust and faith. Kapit lang. Laban lang kayo, okay? Pray. Alam naman natin how powerful prayer is. Wala tayong ibang makakapitan kundi siya. Okay? So, third scenario tayo. Bago tayo masyadong madala bilang nagiging extra emotional tayo dito sa second scenario ng higat. Okay, para sa ilang hindi nag-apply yung dalawang unang senaryo na aking nakita o na ibahagi sa inyo,
na mensahe. Ito yung pangatlo. Okay, ito medyo light lang naman. Hindi naman light. Parang magagawan pa ng paraan eh. Kasi this is more on decisions and prioritization. Yes, isang mahirap na sitwasyon rin, pero ito ay isang desisyon na nasa sayo or nasa sa kanya. Reversal po tayo every time. Na kung bibigyan nyo ng pag-aksyon, if ever, ngayon pa lang ito, nag-iinat pa lang, kailan lang kayo hindi nakapag-usap at magagawan pa naman ng paraan sa pag-konekta or sa pagbigay ng desisyon. The Two of Spades kasi ay narito. The Ten of Diamonds, isang indikasyon na magagawan pa ng paraan. Kung nanaisin, okay, kung andito pa at mapapaangat nyo pa yung magandang pag-uusap. Okay, kasi once na hindi nyo na mailaban para sa ilan, hindi nyo bigyan ng pag-aksyon at mapangunahan kayo ng emosyon or ilang pakiramdam, yung pride or ego, ano pa yung mga, anong pakiramdam na hindi okay. Lalo pa nga po kung nag-init, nagkaroon ng disagreements, miscommunication, or hindi kayo nagkatagpo at one point. Kasi kahit sa simpleng, kasi kahit gaano man kayo katagal, meron at meron kayong madidiscover sa isa't isa eh. Meron at merong pagkakaiba ang bawat isa. At dito kayo medyo maaring hindi naging okay. Nagkaroon ng mahirap na sitwasyon. Nagkaroon kayo ng division with Two of Spades. So, kailangan nyo po, kung andito pa ang inyong mga puso, bigyan ng diskarteng paraan ito. The 8, 7 of clubs, may chance pa eh. Kahit pa confused ang ilan sa inyo kung bakit biglang no contact o hindi kayo makakonekta, na black ba kayo or hindi kayo makapag-usap, hindi niyo maiparating o hindi niya maiparating sa'yo yung gusto niya sabihin. So, kung hindi po ito magagawa ng paraan right now, paring maging malalim to. Okay, yun yung ano natin. Kung hindi nyo mariresolve or hindi nyo masusolusyonan yung ngayon, for some of you, may chance pa. Kasi magandang indikasyon po ang Ten of Diamonds na mapapaangat nyo pa yung, actually, may representation din ito na may kaugnayan sa inyong finances, okay? Kung halimbawa, merong something big or good news, financial income na parating, maaring maging daan yun para maging okay kayo ulit. Hindi sa ano, no? Lalo pa kung kasal na kayo or nandito na kayo. Nagsama na rin kayo. Maaring makatulong yun. Okay? Other message dito. Maaring isa ito sa pinag-awayan nyo about sa pera or sa trabaho. Yung isa ay higit na naglaan ng oras sa trabaho na nakakalimutan na ang kapareha. O ganun yung pakiramdam. Okay, hindi na kayo nakakabuo ng magandang pag-uusap. Pero kung ganun nga, sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay naidadaan sa maboteng usapan, guys. Sige, add tayo dito. Anong naisip parating sa'yo ng yung person right now? Para sa taong maring makapakinig nito, I feel you, even though we are apart. Sabi ko kami chance pa to eh, ramdam pa. I feel you, even though we are apart. Sometimes I stay awake thinking about you. The 2 and 2, merong decision, pag-action. Yes, may ibabalanse pa. Maring sa paraan nyo ito, kailangan. Siyempre pa, you have to be willing. Kung andito pa po ang mga puso, kailangan merong mag-approach. Siyempre pa, kailangan merong kumonekta. Sometimes, I stay awake thinking about you. So, iniisip pa ang taong ito. Sige, add pa tayo dito. Para sa mga taong, ayan, may bumagsak na. Alagaan mo ang sarili mo.
Ito maring para sa lahat mag-apply kasi pinaka-center po ng inyong baraha with 6 of Spades. Ayan. Yung pagiging unhealthy ng inyong connection ngayon na sobrang nababalutan ng confusion or ng ilang pagtatanong kasi nga hindi nyo alam kung anong nararamdaman ng bawat isa bilang no contact, no communication, pero alagaan mo ang iyong sarili. Alagaan mo ang sarili mo kahit pa hindi kayo nagkakatagpo ngayon o hindi kayo magkakonekta ngayon kahit over the net wala. Alagaan mo ang sarili mo. Physically, mentally, emotionally, hindi pa ako handa para sa'yo. Okay, ayan. So, maaring ito po hindi man agad-agad na yan yung gusto niyang iparating. Okay? Tayo ay general message. Maaring ito po yung itinatakbo ng inyong sitwasyon o ng koneksyon. Hindi pa handa ang mga bagay-bagay. Hindi pa handa ang universe na kayo'y pagtagpuin. Ito ay isang proseso, aking ulitin, na kailangan yung pagkatiwalaan at pagdaanan. Ano man ang maging resulta o kung kayo ba ay magiging endgame or magiging ending na lang ito. Okay? Kumbaga, ayan, may umaangat dito. Authority figures. So, parang saan na to? Sa pangatlong senaryo, kung aking i-relate, para bang mas focus or maybe isang message po ito na mag-focus na lamang ng higit sa alam nyong meron kayong growth or pag-angat. Ganun yung pinaka-senaryo na nakita ko dito kasi 10 of Diamonds ay narito. Authority figures. Kumbaga, mag-focus na lang muna sa inyong mga sarili. Alagaan mo ang sarili mo. Magpalakas, magpaganda, magpayaman, ayan. Magpa-level up ng iyong aura, physical, mental, finances, ayan. Pagdating sa usaping trabaho, focus on you, more on you. Bilang, ayan na rin, pinaparating na rin niya na alagaan mo ang sarili mo. Kasi siya, right now, ay hindi pa rin handa sa'yo. Maring meron tong ilang pinapriority, ayan, mekos na po tayo. Live na live ang Moonchild. Sa mas practical, hindi pa handa ang lahat. Maaring sa'yo to mag-apply or sa kanya, meron siyang inuuna, lalo pa kung ito ay isang breadwinner or provider, na sandali lang. Hindi pa man ngayon, sa huli ay mabibigyan din kita ng protection. Pero right now, sana tulungan mong alagaan ng iyong sarili at ganun din ako. Parang ganun. Hopefully, nakukuha nyo ang Moonchild sa part ng third scenario especially. Pero may pag-asa pa. Okay, para sa ilan sa inyo. Lalo pa kung mag-apply po yung kabisihan o ilang responsibility obligation sa inyong mga buhay-buhay separately. May ilang inuuna pa at hindi pa maharap ang bawat isa. Hindi pa ready ang mga bagay-bagay para sa inyo. Sige, at tayo ng ilang final messages dito para sa kabuuan, para sa inyong lahat. No communication. Ano maiwan ng taong ito? No contact para sa'yo. Message. Anong maiwan ng taong ito? No contact, no communication. Final message, advice. Maiwan natin para sa kanila. Para sa mga taong maring nakapakinig nito. Ayan. Okay, the Knight of Wands, reverse. So, hindi pa talaga ready, guys. May ilang prioridad sa buhay at hindi pa ito sa'yo. Or meron na talagang pinapriority right now. Kung aking i-relate sa ilang senaryo, the Page of Wands, napakalawak pa ng kanyang gustong marating or para bang sumusobra sa part ng pangarap na hindi ka na masyadong ito, diretso na naman si Moonchild. Hindi kumbaga, sabi nga dito, alagaan mo ang sarili mo, pagkatiwalaan mong proseso kasi siya, baka meron lang talagang inuuna. 9 and 10 of Wands. So, may ilang bigat. Sobrang imbalance po. Unhealthy, hindi mutual, walang pagbibigayan. Actually,
kung kayo nahihirapan, I feel na nahihirapan din naman siya. Kahit gaano man hindi kawasto ang sitwasyon, naging dalahin din ito. Kasi alam niya, kung sino man nagloko sa inyo, alam naman niya na mali. Okay? Lalabas sa ilang unang dalawang senaryo. Alam niyang nasaktan kayo. Kaya sana, sa pagkakataong ito, focus muna, okay? Focus muna sa inyo. Huwag nating ipilit yung isang relasyon, maging ano pa man yan, na hindi umaayon ngayon. I mean, hindi kayo nagkakasabay. Huwag nating bigyan ng control. Kung aking i-relate ito sa huling pinag-usapan natin, maaring meron pa po itong ilang, sabi ko nga, inuuna. May ilang pang dalahin. May ilang bigat pa na hindi sa hindi ka prioridad. Pero sa palagay niya, maaring umaangat lang po yung maturity, yung pagiging wise ng taong ito na hindi pa siya ready financially. Maaring nagpapayaman muna ito, nagsisave kapag ready na ang mga bagay-bagay. Then, doon ka na niya harapin. Pero for some, guys, nakakuha tayo ng ilang reversal coins at medyo mabibigat ito. For some, parang sinusunod lang muna yung sa palagay niya ay tama. Kahit pa hindi nagbabalanse talaga. Siyempre, hindi yun okay. Okay. Ano pa bang ma-add natin dito? Parang masyado niya kasing nilimitahan. I mean, sumubok. Gusto nung sumubok ng iba. Ayan. Ano sabihin mo siya? Diretso na naman tayo. Sumakabilang bahay. Ayan. Para sa ilan, sa totoo lang, andito yon, nag-iba ng direksyon. Nilimitahan niya yung kanyang sarili sa part na kung ano lang yung sa palagay niya ay gusto niyang gawin, doon siya. Napaka-limitless. Sumobra sa pagka-limitless sa ilang pag-aksyon na gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Kahit pa merong naagrabyado, merong nasasaktan. Sige, kuha tayo ng pinaka-final advice message sa ating pinag-usapan ngayon para sa mga taong nakapakinig ng ilang mensahe. Ano maiwan natin para sa kanila ngayon? No contact, no communication. Ano maiwan natin para sa kanila? No contact, no communication. Ayan. Freedom. Guys, freedom. Meron pa po. New beginnings. Freedom and new beginnings. Sa ngayon po, ito yung may iwan natin, Sa totoo lang, merong closure. The Ten of Wands. Meron na kayong kailangang i-release. Sabi ko nga po, maaaring ito yung current energy, okay? Kahit ako ay kinikilabutan din. Dahil, yung freedom, ibigay nyo na raw yan sa inyong mga sarili. Kahit pa, para sa ilan, ay hindi naiwanan ng tamang closure. Ayan. Kasi lalo pa nga po kung ito ay nagpapahirap sa inyo na hindi nyo mailat ko itong challenge, itong ilang dagok ng buhay na hindi madali. Hindi nyo deserve yung ganyang pakiramdam. Okay? Deserve nyo yung kalayaan na wala kayong isipin na magbibigat. 9 and 10 of Wands reverse, mabigat yan guys. Tanggapin nyo na itong ilang pagbabago. Tanggapin nyo na, yung acceptance, ayan, in English lang mo dyan. Hindi, kailangan nyo ng peace of mind. Yung puso na may pagkakalma at walang isipin na, alam nyo naman, hindi mo deserve yung nahihirapan. Dahil may ilang bagong simulain po. Merong pagkakompleto dito. Pero ito ay isang proseso. Hindi nyo kailangan magmadali. Damahin nyo kung anong kailangang damahin. Yung ilang emosyon dyan. Pero right now, ito po yung current energy. Okay? Pwede itong mabago. May ilang new beginnings ang naghihintay para sa inyo.
bagong simulain na kung saan, diyan, mas makaka-attract kayo ng tamang tao. O alam niyo yun, patungo pa kayo sa mga tamang pagkakataon kung saan mas mararamdaman nyo yung pagkakompleto. Nang hindi pilit, nang hindi binibigyan ng control. Freedom. Yung kalayaan. Meron at meron. Okay? Tulungan ng sarili. Walang ibang higit na makakatulong sa inyo. Right now, kundi ang inyong mga sarili. Move on. Let go. Release. Move on so you can totally move forward in life. Patungo dito sa ilang new beginnings ng buhay. Para sa inyo, yan yung maring mensahe na kailangan yung marinig.